O our Lord, Abba Father, we thank you. We honor you. We glorify your name. We magnify your holy presence in our midst. You are our El Shaddai. You are our El Elyon. You are our Jehovah. You are our Jireh. And today, in the name of Jesus, we come before you. Hallelujah. Full of humility, O God, acknowledging that without you, we are totally, absolutely nothing, O God. Lord, it is only because of you and the power of your name that we have this confidence to approach your throne of grace. Lord, by the power of your Holy Spirit, once again, O God, hallelujah, hallelujah. Let your presence be magnified. Speak to us, speak through us. And Lord, Holy Spirit, do the things that you alone can do. Fill the in-betweens. Hallelujah. Let the inclination of our hearts give glory to you and alone. Let the inclination of our thoughts, hallelujah, hallelujah, give glory to you alone. Let the inclination of everything that we are, Lord God, be magnify you in our midst, in our hearts, in our lives. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Abba Father. Thank you, Lord Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Ayan. Yan. Blessed morning po. Marami na pala tayo. Wala. Sister Julia, blessed morning po sa iyo kapatid. Sister Roseni Sevilla, Sister Grace, Sister Lucy Calapano. Ayan. Biyaya po, pabuti ng pabuti. Paayos ng paayos, paganda ng paganda ang buhay. Amen, sa biyaya ni Lord. Kuya Benny, Inay, amen, biyayang araw ng Martes po sa inyong lahat. Yan, so, yung pong topic natin kahapon was about His grace, our servanthood. At yan po ang itutuloy natin ngayon. Just like what I've told you, medyo malaman po kasi kaya hindi po basta maiiwan. Amen? Sister Andrea Marino Menzel, welcome po sa iyo. So, kailangan po nating makita at makuha kung saan ating kakatasing maigi itong chapter 6 ng ating 2 Corinthians. Amen? So, yung pong topic natin. Hi, Anak Rosel. Welcome. Nico. Kasama ang aking mga apo. Welcome sa inyo. Welcome. So, sabi po dito sa ating topic, His grace, our servanthood. Ang biyaya niya at ating paglilingkod. Amen? So, ang atin pong text na kinuha kahapon, na siya ko na rin gagamitin ngayon, ay 2 Corinthians chapter 6, verses 1 and 2. Sabi po dito, as God's co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. Ayan. Wag daw nating ang sabi, babasta-bastahin, wag nating babaliwalain, wag nating sasayangin ang biyaya ng Diyos na ating tinanggap. Amen? For he says, in verse 2, for he says, in the time of my favor, I heard you, and in the days of of salvation, I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Hallelujah. I declare and I declare. Now is the time of God's favor. And now is the day of salvation. Tanggapin po ninyo as I declare and I declare from the word of God. Now is the day of God's favor. Hallelujah. And now is the day of your salvation. Salvation will come unto you. Salvation will come to your household and to the next generation after you. Yan po ang pangako ng ating Panginoon. Acts 16 verse 31. Believe you and your household will be saved. And kung makikita po ninyo, hallelujah, in the history of the church, lahat ng tao na tinawag ng Diyos, lahat ng tao na nakatagpo, lahat ng tao na natagpuan ng ating Panginoon, na nakita, na save ng ating Panginoon, they all went to servanthood. Amen? Lahat sila naglingkod. Lahat sila, kasi wala pong tumanggap sa ating Panginoon na hindi
mai-encourage na hindi, sabi nga na hindi magkakaroon ng puso upang maglingkod. Because that is what God wants from us. That we become His servant, that we become His representative, His ambassador here on earth. Sabi nga, hindi mo may purpose kung bakit ikaw at ako ay naririto. Maaring just like what I've mentioned yesterday, merong hindi po demarcation line ng paglilingkod ang edad. Amen? Hindi po yan ang magdidikta. Hindi yan ang magdedetermine ng ating paglilingkod. And it doesn't mean na maglilingkod ka o tinawag ka bilang maglingkod kailangan mong maging pastor or maging pastora. Kailangan mo lamang magpagamit sa Kanya in a way that He wants you to serve Him. Amen? Hallelujah. So yung pong pinag-usapan natin kahapon, sabi nga po natin, yung ating respond dun sa God's call is to be ministers of the gospel. Kaya nga po dun sa mga nakaraan nating topic nung isang araw, ang topic po natin, the message and the ministry of reconciliation. We receive the message and we become the ministers of the reconciliation. Itong ginagawa natin, we are spreading the message of reconciliation. And whoever receive it will receive not just the message, but also the ministry of reconciliation. Amen? Ibig sabihin, ikaw at ako ay tasked when we receive Christ as Lord and Savior. We are tasked to do the ministry. Now, itutuloy ko na po yung ating pinag-uusapan kahapon. Sabi po dito kasi, dun po sa ni-receive natin ang ministry of the gospel, tandaan natin na hindi easy. We are receiving not an easy life. Hindi tayo pwedeng magpabanjing-banjing. Hindi tayo pwedeng, tinanggap ko na si Jesus, ibig sabihin masarap na yung buhay ko. Sabi ng Biblia, bless ako. No, hindi po ganun. We are tasked to live a life that is hard dito sa bundong ito. Pero alam niyo po ang nakakatuwa. Hard siya according to the description of this world. But because Jesus is with us, Jesus is in us, and Jesus is for us, we are an overcomer and we are victorious Christians. Amen? Hallelujah! Kaya naman nasasabi natin, sabi nga po ni Sister Julia sa kanyang greetings, paganda ng paganda, paayos ng paayos, payaman ng payaman, pabuti ng pabuti ang ating buhay. Hallelujah! Because of the grace of God. It is His grace and our servanthood. Ano pa? Bilang isang Kristiyano na ngayon ay patuloy na tinatransform ng ating Panginoon, we strive hard not to become or not to allow ourselves to become a stumbling block to someone, to another person, especially those people that is put in our lives. Amen? Hallelujah! Hindi mo alam, kapatid, ikaw pala'y gagamitin dyan sa anak mo at hindi mo alam yung influence mo, yung direct influence mo, yung powerful influence mo sa anak mo bilang ikaw ay kanyang magulang, bilang ikaw ay kanyang ama or ina, yan pala'y magiging pastor. Grabe! Hinubog. Tingnan niyo po si Elizabeth. Si Elizabeth ay naging anak at naging ina ni John at the old age. But John was used by God. Siya ay naging instrumento lang para maging vessel, maging sabi nga maging daluyan ng buhay ni John. Kasi si John inihanda na noon pa lang, bago pa lang siya isilang. We are all prepared. Sabi po ng Ephesians 1 verse 4, He has chosen us even from the beginning of time, even from the beginning of the world, to Himself. Kapatid, hindi aksidenteng buhay tayo, hindi aksidenteng ipinanganak tayo, may purpose ang bawat hininga na meron tayo. Amen? So magtutuloy-tuloy na po tayo ngayon. With such, dito po sa katuruan na ating binasabi nga po dun sa verse 1 and 2, ito po'y encouragement, ito po'y at the same time conclusion ni Paul dito sa mensaheng ito.
Inilaid out po kasi dito ni Paul. Sabi niya kasi doon, di ba, huwag nating babasta-bastahin ang biyaya. Dahil sa biyaya lang ng Diyos, siya'y nakapaglingkod. At dahil po dito, inilaid out po niya, kung makikita po ninyo at babasahin ninyo, mula dun po sa verse 3 hanggang, isama na natin yung hanggang verse 10. Verse 3 to 10 ng chapter 6 ng 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 6 verses 3 to 10. If you have your Bible, pwede nyo na pong simulang basahin. Sabi po dito, inilaid out po ni Paul yung kanyang mga hardship, yung lahat ng mga pinagdaanan niya. Hindi po para ipagmalaki na kinaya niya, ito siya. Parang alam niyo yung sasabihin, ako nga, ganyan ang pinagdaanan ko, kayo nga. Ganyan tayo di ba? Parang lagi nating, pag may sinabing pinagdaanan yung isa, ang gusto natin ay mas tayo. Di po ba? Hindi po ganun ang naging purpose ni Paul. Ang gusto ni Paul, makita natin na dahil sa biyaya, mamagnify ang Diyos sa buhay niya. That in spite of what he has been through, whatever he has experienced, he wanted people to know that it is not according to his own power and might, but it is God's power in him. Kaya siya nakakatayo. Amen? So, ano po ba itong mga pinagdaanan ni Paul that gives glory to God? Kung mapapansin po ninyo, ito po'y hinati-hati sa tatlo. Tingnan po ninyo ang sabi po ng babasahin ko po mula sa verse 3 ng chapter 6. Sabi po dito, we put no stumbling block in anyone's path so that our ministry will not be discredited. Ayan. And verse 4, rather, as servants of God, we commend ourselves in every way, in great endurance, troubles, hardships, and distress. Verse 5, in beatings, imprisonments, and riots, and in hard work, sleepless nights, and hunger. In purity, habi po doon, understanding patience. So, tatapusin ko muna po hanggang dun sa 5. Sabi po doon, naghirap si Paul. Amen? Dumaan siya sa lahat ng mga pagsubok, dumaan siya sa lahat ng paghihirap. At hinati-hati ko po sa tatlong grupo ito. Makikita naman natin yung division. Sabi po doon sa una, great endurance. Alam niyo yung kanyang naging matinding pag-endure, yung pagiging matibay niya. Facing all those trials, sabi po doon, ano ba yung mga hinarap niya? In troubles, hardships, and distress. Troubles, hardships, and distress. Kung makikita, kung babasahin ko po sa Tagalog, sabi po para mas hindi ako masyadong mahirapang mag-translate. Sabi po dito, verse 3, sabi po doon, sa 4, sa halip sa lahat ng paraan, sinikap naming ipakita ang aming katapatan bilang mga lingkod ng Diyos. Kami matyagang nagtiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian, at mga kagipitan. Ayan, yan po yung sabi nun. Kapighatian at kagipitan. Kapighatian, ano ba yung maaaring kapighatian? Grabe po yun Kahit tayo napipighati, kapag tayo nakaramdam ng matinding sakit, ng matinding hirap, ng matinding pagpaparusa, maaaring lost, maaaring mga kasama ni Paul, maaaring, kasi they were always being caught and they were thrown into prison. At bago po sila itapon sa presuhan, sila muna'y binubugbog. Binubugbog sila to almost, dying. And actually, yung pagbugbog sa kanila, ang purpose po nun, mamatay sila. Pero sa biyaya ng Diyos na natiling buhay si Paul. Pero alam naman natin kung gaano kahirap mag-endure. Yung pain mo habang nandun ka, tapos alam niyo yun, yung walang gagamot sa'yo, walang pagkain. Grabe. Ano pa po? Inflicted by others. Ito daw mga pagsubok na ito, inflicted by others. Why inflicted by others? Kasi sabi niya, in beatings, imprisonment, and riot. So yung inflicted by others, yung paghihirap nila ay caused by other people.
Amen? Hindi lang basta-basta in general, kundi caused by many people. Ano pa po? Hardship imposed unto self. Sabi po doon, bakit hardship imposed unto self? Kasi po yung hard work niya, kumbaga parang talagang pinupush niya yung sarili niya up to his limit. Ginagawa niya yung lahat ng kaya niyang gawin. Kahit nga sabihin natin kulang na lang, gagahibla na yung kanyang hininga. Naglilingkod pa rin po si Paul. Ginagawa pa rin po ni Paul. Alam niyo yung pakiramdam mo na parang give up ka na. Pero humahawak si Paul sa gagahibla, sa gagakatiting na pag-asang meron siya. And true enough, ang biyaya ng Lord ay laging naroon. Bakit? Gumagawa ng miracles ang Panginoon. Amen? Gumagawa ng miracles ang Panginoon. Pinalalaya sila sa prison. May mga ipinadadala ang ating Diyos. Amen? Para sa kanila. Bakit? Ay hindi pa tapos ang Lord sa buhay ni Paul. Hi, Maring Rizal. Hindi pa tapos ang Lord. Amen? At kapatid, sa buhay mo at sa buhay ko, hindi pa natin pinagdaraanan ang lahat ng yun. Sa ating pag-share ng gospel, sa ating pag-minister sa gospel, sa ginagawa nating paglilingkod, hindi pa natin nararanasan yun. At kapatid, hindi yung ginagawa mo sa church ang tunay nating ministry. Yan po ay ginagawa lang natin volunteerism in the church. But that is not our real ministry. Our true ministry is to go and make disciples of all people. Kapag humahayo na tayo, ginagamit na natin ang message to become ministers of reconciliation to people. Ito na ang tunay nating ministry and the true ministry of God that is given to you. Hi Beng, hindi po ito yung pagkakataon na ikaw ay nasa church lamang at dun ka lamang. Hi Bob! Hi Bob, thank you for saying hi. Hindi lamang po yung time na ikaw ay nasa church. That's not the time of ministry. That's not the only time of ministry. Your time of ministry is especially when you step outside of the church. Hallelujah. When you live your life, hallelujah, unto God, away and set apart from this world. How do you live your life? Yun nga po yung sabi natin kahapon. Papaano mo ba ipinamumuhay ang buhay mo? Do you still live, hallelujah, in this life? And away, sabi nga, in this life and away from God? Or do you live away from this life and set apart to God? Living with God. Amen? Hallelujah. Ano pa po? Tingnan po ninyo. Uulitin ko po yung mga pinagdaanan ni Paul. Sabi niya po doon, great endurance in troubles, hardships, distress, inflicted by others, in beatings, imprisonment, and riots, hardships imposed unto self, in hard work, sleepless nights, and hunger. With all this, it's already difficult to move. Parang susuko ka na, parang yan ba yung kapalit? Kung bakit ako na born again? Is that the reason why I got born again? Para maranasan ko yung lahat ng hirap, para maranasan ko yung lahat ng pagsubok na ito. With this, ang hirap na po, di po ba? Ang hirap na. Now, look at this. May babasahin po ako sa inyo sa verse 6. Sabi po dito, sa verse 6 ng chapter 6, 2 Corinthians chapter 6, verses 6 onwards, sabi po doon, in purity, understanding, patience, kindness, in the Holy Spirit, and in sincere love, in truthful speech, and in power of God, with weapons of righteousness in the right hand and in the left. Hallelujah. Sabi po dun sa sunod, through glory and dishonor, bad report and good report, genuine yet regarded as impostors, known yet regarded as unknown, dying and yet we live on, beaten and yet not killed, sorrowful yet always rejoicing, poor yet making many rich, having nothing and yet possessing everything. Now, wala naman ako, Sister Elming, nakita dong paghihirap. Look at this. Bilang ministers,
bilang si Paul po ay minister of the gospel. And with all the things that he experienced, yung hardship, yung kunyari, suntukin ka, bugbugin ka, and you still able to show love to that person. Alin po yung mas mahirap? Alin ang mas mahirap? Tatanungin ko po kayo personally. Yung pinagsalitaan ka ng lahat ng masakit, yung lahat na ginawa sa iyo, yung lahat ng bagay ay kulang na lang. Sabi nga ay ipagdikdikan ka, kinulong ka na, and yet you are still able to show purity. Alam niyo po ba yung natural inclination natin? Ano po yung natural inclination nating lahat kapag tayo'y sinaktan, kapag tayo binugbog ng walang kadahi-dahilan? Sa inyo na lang po yung isip sagutin. Ano po, pero alam nyo, yun yung natural inclination natin. Karaniwan, sabi nga po ay eye for an eye, tooth for a tooth. Hindi tayo papayag. Anong gagawin mo? Gaganti tayo. 'Di ba? Kaya ang mundo napupuno ng grudge, napupuno ng hatred, napupuno ng war. Why? Kasi isang pitik lang na naranasan dun sa isa, hindi ako papayag, ako'y gaganti. At yun na yung isinasalin. Kaya minsan, kahit yung alam niyo po yung division ay nangyayari from generation to generation, hindi na alam ng mga ina po yung nangyari nung panahong una, yun pa rin yung magkakagalit pa rin ang pamilya sa pamilya. Bakit? Ang isinalin at ipinasa ng mga taong nauna sa atin ay yung hindi dapat matanggap ng mga apo. Yung nagkaroon ng bahagihan, kunyari yung lolo ng lolo mo at ng lolo mo ay napatapo ng basura dun sa kapitbahay, nagalit si kapitbahay, ang ginawa ay hindi na nagkabati-bati, buong buhay na nila. At dahil buong buhay silang nagkagalit, yung mga anak nila gayon na rin. Tapos itong mga anak na ito, tumanda na rin ng ganun, yung mga anak nila, ganun na rin ang naging sitwasyon. Kapatid, alam niyo po bang saling lahi yan kung papaanong ang blessing ng Diyos ay sumasalin sa bawat lahi, sa bawat generation to generation. Hallelujah. Yan po yun. That is the curse that is being passed on to generation to generation. Akala mo lang walang curse. Paano hindi magiging curse yan? Ay nagmula pa sa kaso kaninu-ninunuan mo ay magpahanggang ngay gayon pa rin? Kaya nga po sabi, may isa pong teaching ako narinig, end it to yourself. You should end it to yourself. You should allow God. You ask forgiveness from all those curses, from all those sins that your forefathers had created, and end it to yourself so that the following generation that comes to you will live a different life, a blessed life, a favorable life na galing sa Panginoon. Hindi na nila mararanasan yun. Amen? Alin po ngayon ang mas mahirap? Uulitin ko po, yung una po nating binasa dito sa chapter 6, kitang-kita yung mga paghihirap ni Paul. Pero dun sa pangalawang grupo na binasa natin, in purity, in love, hallelujah, papaano pa? Kung wala ang biyaya ng Diyos, papaano na ipakita ni Paul yung sabi nga doon, yung purity, papaano niya maipapakita yung truthfulness in speech, papaano niya maipapakita yung righteousness, papaano niya ipakikita, hallelujah, yung love, yung kindness. Paano ka magiging mabuti sa mga taong nanakit sa iyo? Papaano ka magiging mabuti sa mga tao nang gusto'y patayin ka? Kapatid, para po sa akin, mas mahirap yung padalawang grupo. Kasi yung durug na durug ka, hallelujah, yung walang-wala ka, pero nagagawa mong magbigay, nagagawa mong magmahal, nagagawa mong ipakita yung kabutihan, nagagawa mong lakaran yung katuwiran in spite of what you have received, in spite of what you have experienced. For me, this is more, hallelujah,
difficult. It's more difficult. It's more, sabi nga po, Lord, ikaw na lang ang bahala. Biyaya. Biyaya na lamang, amen? Eye for an eye, tooth for a tooth, yan po ang turo ng mundo sa atin. Sabi nga natin, di ba? Yung LINTIK ang walang ganti. Kaya nagkakaroon ng patayan sa Pilipinas, sa lahat ng panig ng mundo ay dahil dyan sa bagay na yan. Hinding-hindi mapatawad ang tao. Ang hirap nating magpatawad. Hallelujah. Sabi nga po yung joke na sinasabi natin, balang araw, grasshopper day, I will giant you. That's a joke, but that is true. Yan ang puso ng mga taong wala kay Kristo. Pero nung tayo po, tanggapin natin si Jesus bilang Diyos, Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay natin, unti-unti, yung puso natin na punong-puno ng hinanakit, yung puso natin na punong-puno ng galit, yung puso natin na punong-puno ng paghiganti, ng punong-puno ng distress, na punong-puno ng alam niyo yun, ng self-pity. Unti-unti ang pinalitan ng Diyos ng puso na laging handang magmahal, ng puso na walang tinitingnan, na wala nang nakikitang mali. Meron mang nakikitang mali ang mata, pumipikit ka at sinasabi mo, Lord, in Jesus' name, hindi ko na yan papatulan. Lord, in Jesus' name, salamat, minahal mo ako. Lord, salamat, kahabagan mo rin po ang taong ito. Dahil nakikita ko sa kanya ang sarili ko dati. Amen, nagagawang magpakumbaba, nagagawa nating magpakababa, nagagawa nating kainin yung pride natin. Amen? Hallelujah. Tinuturuan tayo ng Diyos sa tamang daan na dapat nating lakaran. Tinuturuan tayo ng Diyos ng mga bagay na dapat nating gawin. Amen? Paul's endurance comes from the grace of God. Kaya nga po sabi, His grace, our servanthood. Hindi natin kakayanin gawin yung mga ginagawa natin sa church. Lalo na for example, yung magwawalis tayo, maglilinis tayo, tatapon tayo ng basura na gandang-ganda ng damit natin. Kaya ba aga ako pumunta din sa church ng kagara-gara, ako lang pala maglilimot ng basura. Kapatid, that's servanthood. That is a heart of servanthood. Amen? Hallelujah. Kung yung ating yung Panginoon, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga disciples. Ano ang hindi mo, alin ang mga hindi mo kayang gawin na naginawa ng ating Diyos. Kaya nga sabi ni Paul, at uulitin ko po, sinabi ko po ito kahapon, sabi niya sa 1 Corinthians 11 verse 1, follow me as I follow Christ. Imitate me as I imitate Christ. Ang saligan ng ginawa ni Paul na paglilingkod, ang batayan ng ginawa ni Paul na paglilingkod ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. He was a servant king. Amen. He was our Lord, but He became our servant. He died on the cross for you and me. He endured the cross. He endured everything for us. And yet, nung nasa krus siya, sabi niya sa Abba Father, Father, forgive them, for they do not know what they were doing. Grabe. Grabe yung pag-ibig ng Diyos. Grabe yung biyaya ng Diyos. Kapatid, hallelujah, tandaan mo, si Paul sa halip, hallelujah, si Paul sa halip na mag-retaliate siya, si Paul sa halip na hawakan niya yung paghiganti sa puso niya, ano ang ginawa niya? Ang ginawa niya, mas nagpakita siya ng pag-ibig. Si Paul, mas nagpakita siya na yung righteousness mananatili. Si Paul, mas nakita siya ng kabutihang loob. Kapatid, mahirap maglingkod, pero biyaya ang paglilingkod. This is a privilege no matter who we are, no matter what we do, no matter what age we are, kapatid. Ang sarap maglingkod. Kaya nga nakakatuwa na sa ating edad, sa habang tayo tumatanda, parang feeling natin, di po ba sabi sa Biblia, ang ating katawang lupa ay passing. Ang itong sarili nating ito, yun po binanggit kahapon, anong isang araw, dun po sa Corinthians chapter 5. Even our flesh is passing. Even our katawang lupa is, alam natin kung saan ito papunta eh. Pero this is not our final. This is not the final decision for us. Hallelujah.
Kapatid, pabata ng pabata ang ating spirito. Bakit palakas tayo ng palakas? Sa biyaya ng Diyos. Kaya po, huwag mong tingnan na ang paglilingkod ay mahirap. Nakikita nating mahirap because hindi naman talaga madali. Pero bakit masarap maglingkod? Kasi alam mo na ang pinaglilingkuran mo ay Diyos na buhay, ang Diyos na lumikha sa iyo, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na nagmahal sa iyo ng walang, alam niyo, ng walang boundary. Limitless ang pag-ibig ng ating Panginoon. Infinite. It endures forever. Hallelujah. Grabe. Hindi ka ba maglilingkod sa Diyos na nagmahal sa iyo ng sobra-sobra? Hallelujah. Kaya ano naman po, sabi po dito, inendure ng ating ni Apostle Paul ang lahat ng bagay na ito, and he didn't take lightly the grace of God. He never took the grace of God lightly. Bakit? Kasi alam niya sa sarili niya na dahil lamang sa biyaya ng Diyos, kaya siya nakapagpatuloy maglingkod. Alam niya, hindi kaya ng kanyang physical na katawan, hindi kaya ng kanyang personal will, but it is the will of God. It is God in him. It is God's grace in him. It is the Spirit of God in him that is enable him to go from places to places, to go from church to church. Grabe, nakapaglakad pa siya, Sister Elmi, ay biyaya nga po ng Diyos. Biyaya. Kaya nga ang title ng ating pinag-uusapan is His Grace, Our Servanthood. Hallelujah. At dahil sa biyayang yun, He endured because of that grace. He endured everything because of all the grace. Hi, Sister Marian. Mami Nini, nakita ko po ang inyong pangalan. God bless po. Hallelujah. Welcome po sa Start the Day with God Morning Devotion. So, ano ang inendure niya? Inendure niya yung physical hurt, pero mas ito ang inendure niya. Nag-endure siya ng sincere love. Inendure niya yung power of God. Inendure niya yung weapons of righteousness. Sister Elmi, para namang hindi, parang mali yatang sabihin he endured sincere love. Bakit? He endured it to himself. Yun yung nagpatibay sa kanya, yung pag-ibig ng Diyos na nagpalakas sa kanya at nagawa niyang mahalin, mag-display ng pag-ibig sa mga taong nanakit sa kanya in spite of everything. Mas mahirap po yun para sa akin. Mas mahirap na mahalin at magmahal kapag itong mga taong mamahalin mo'y nanakit sa'yo. Tama ba? Napakahirap niyan. Kaya po sasabihin natin, inendure niya yan. Talagang pinag-ano niya siguro araw-araw pa tuwing makikita niya, pinagpe-pray niya, Lord, hayaan mong pag-ibig mo. Lord, hayaan mong pag-ibig mo. Lord, hayaan mong pag-ibig mo. Amen? Hallelujah. Yun lamang ang kanyang pinanghawakan. Ano pa? He endured the power of God. Ano po yung power of God? Yung power of God na nasa kanya, hindi siya nanangan sa kanyang sariling lakas. Hindi siya nanangan sa kanyang sariling kakayahan. Hindi siya nanangan sa kanyang talino. Ano ang kanyang pinananganan? Ang pinananganan niya ay ang kapangyarihan, kalakasan ng Panginoon na nasa kanya. Ano pa? Weapons of righteousness. In spite of everything, ipinakita niya yung tama. Hindi siya gumanti. Hindi siya lumaban. Amen? No matter what, he endured. Siguro kahit sinasampal na siya at sinusuntok, hindi siya lumaban, hindi siya nag-retaliate. And that is how Paul, our Apostle Paul, endured everything for the glory of God. His grace, sabi niya, sa kanyang biyaya, ako ay naglingkod. Kaya kapatid, sa ating paglilingkod, in our walk as a Christian, in our journey as a follower of Christ, hindi na lang tayo believers eh. We have already stepped out of that believing. We are already stepping into that journey wherein we are following. Hallelujah. We are imitating Christ just as Apostle Paul imitate Him. Amen? Kasi yun yung kailangan nating gawin. Kasi kung titingnan lang natin ang ating sariling lakas, kung mananangan tayo sa ating sariling kakayahan, kung ang atin lamang lalakaran ay yung nilakaran natin dati, hindi natin kaya, kapatid.
Tandaan mo yan. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya, hindi ko kaya. Biyaya lamang ng Lord. Amen? Hallelujah. Hayaan niyo pong at i-close ko muna ang ating sharing about this topic, His Grace, Our Servanthood, with this quote. Sabi po dito, the most difficult time to have and display moral purity and devotion, giving knowledge with patience and kindness, is during great trials, attacks, and affliction. Pinakamahirap na magpakita ka, mag-display ka alam niyo yung moral purity, magpakita ka ng devotion mo sa iyong faith. Pinakamahirap magpakita ng kaalaman mo at ng pagpapasensya at ng kindness ay kapag nandudon ka sa matinding pagsubok na pinagdadaanan mo. Pinakamahirap na po yan. Kasi kapag dumaraan ka sa ganyan, kulang na lang. Sasabihin mo, alam niyo yung parang kulang na lang magsumpa ka. Pero kapatid, hindi iaalaw ng Lord yun. Tandaan mo yan. Sabi nga, hindi pa natin naranasan ang mga bagay na hindi naranasan ng buong mundo. His grace is always sufficient for us. Tama ka, Sister Andrea Marino Mencel. To God be the glory. Itutuloy po natin ang topic na ito. Hopefully, matapos natin ito bukas. In Jesus' name, hallelujah. Let's all pray. Father God in heaven, we thank you for your goodness to each and every one of us. Lord, maraming salamat na dahil sa biyaya mo, we endured everything, Lord God. Salamat, hallelujah. Patuloy mo kaming gabayan, patuloy mong pagtibayin ang aming inner man, O Lord God. Lord, I decree and I declare, no matter what we are going through right now, we are going to declare that today is the day, now is the day of God's favor, and today is the day of your salvation. Use us, Lord God, for your glory in Jesus' name. Hallelujah. Maraming salamat sa inyong lahat na naririto. God bless you sa inyong pagsama. Hindi ko na po uulitin ang inyong mga pangalan. Salamat po and God bless you sa lahat ng naririto sa Canada. Isang magandang araw. Mainit na naman ang ating panahon. Hindi po mainit na in a way talagang mainit, but maganda po yung aming panahon ngayong araw na ito. God bless you sa lahat ng magdadrive. Iingatan tayo ng Panginoon. I declare and I declare the great manifestation of Psalms 91 sa buhay nating lahat at sa aking mga magulang, mga kapatid, ang aking mga anak na nasa sa Pilipinas, mga kaibigan ko. Isang masarap na pagtulog ang aking dinideklara sa inyo. To God be the glory. See you again po tomorrow. In Jesus' name. Bye. God bless all, everyone.